Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, kung paano kinokontradict ni Bangag dito ang salita ni Tio Bitiangco. At una sa lahat, Mr. Representative Tio Bitiangco, tigilan mo na po yung pagprotekta mo, yung pagdidipinsa mo kay Bangag Jr. Dahil mas lalo po kaming nagagalit at nagagalit na kami sa iyo, Tio Bitiangco. Dito sa sinasabi mo, nagalit siya. Ito statement ni Tio Bitiangco nang kinausap daw niya si Bangag Marcos Jr. Nagalit siya. Si Marcos Jr. ang sinasabi niya dito. Nagalit daw si Marcos Jr. kay former Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya, kayo ni Saldi, kinukuha niyo lahat ng pundo, wala na akong napapagawa. Alright. Ito daw ang sinabi ni Marcos Jr. sa kanya. Nag-usap sila. Pero, Tio Bitiangco, ito na naman, contradict na naman ang sinungaling mong Marcos Jr. Noong nakaraang araw, napanood ko yung press con niya Tinatanong siya ng press con sa Malacanang, tinatanong siya ng media. Sabi ng tanong ng media, bakit? Kasali ba dito, Mr. President, si Martin Romualdez na makukulong? Yung sinasabi niyang bilang na ang araw ninyo, doon kayo magpasko sa kulungan. Puro pangbubudol, puro salita itong hayop na presidenting inutil na to. Tanong ng media, kasama ba si Martin Romualdez na makukulong? Ang sagot ni Bangag, wala namang ebidensya Wala naman, hindi. Kasi wala namang ebidensya kay Martin Romualdez Yan mismo ang sagot ni Bangag. Pero dito, kay Tio Bitiangco, klaro, na mismo sinasabi ni Marcos Jr., inubos na, pinapagalitan daw si former Martin Romualdez. Sinabi niya, kayo ni Saldico, kinukuha niyo lahat ng pundo, wala na akong napapagawa. Tingnan mo. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kasinungaling ang putang inang Marcos Jr. Sa press con niya, sa sagot niya, walang ebidensya. Talagang tinatakpan niya si Martin Romualdez. Bakit? Madadamay kasi siya Pag hindi niya tatakpan si Martin Romualdez, pag ilaglag niya, takot siyang ilaglag din siya ni Martin Romualdez. Maglaglaga na kayo. Wag mo nang pagtakpan, Bangag. Dahil unang-una, nasisira ang gobyerno mo dahil kay Martin Romualdez, wala kang bayag. Pinapabayaan mo itong hayop na to. Parang si Martin Romualdez nga ang nagpapatakbo Kaya tama yung sinasabi ni Sara Duterte na ang pundo ng Pilipinas, ang budget ng Pilipinas ay 2 tao lang ang humahawak. Si Martin Romualdez at si Saldico. Ngayon nang binuking na ni Saldico, pilit mo nang pagtakpan si Martin Romualdez dahil gigalit ka, takot ka, na mapunta sa'yo, Bangag Jr., ang isyo. Dito na, Tio Bitiangco. Kinokontradict mo na. O sino kaya ang nagkontradict? Si Bangag mismo. Dahil ang isang sinungaling, hindi niya matatandaan kung ano yung sinasabi niya, ganyan. Basta mga sinungaling na tao, hindi alam kung ano ang pinagsasabi. Ito, sinasabi ni Bitiangco na pinapagalitan daw ni Marcos si Romualdez. Yan klaro yan Pero yung nakaraang araw lang, nang tinatanong siya ng media, nakasali ba si Martin Romualdez na makukulong before Christmas? Ang sagot niya, walang ebidensya. Wala daw ebidensya. Ano to? Marcos Jr. Na ikaw mismo, pinapagalitan mo mismo si Romualdez. Nasabi mo kinukuha nila ang pundo kaya wala ka nang napapagawa. Ano to? Talagang tama talaga sino yun? Si Attorney Glinchong. Nasabi pa niya, wag na wag kayong maniniwala at magtitiwala sa Marcos. Dahil mga sinungaling, mga traidor. Totoo naman talaga
Kita naman ang pagtatraidor niya sa mga Duterte eh. Hindi naman siya makaupo ngayon bilang presidente kung wala si Sara Duterte na tumatakbo bilang vice president niya. Tapos pagkatapos tinatraidor niya na. Ha? Ito na mga kababayan ang ebidensya. Oh. Sa salita talaga ni Marcos Jr. wala ka talagang maaasahan. Tama sino yun, si Governor Chavit Singson. Walang isang salita ang hayop na Marcos na yan. Sinungaling kasi. Pinakasinungaling, mambubudol. Ang salita niya, nasa bungangan niya lang mabaho. Kasi bangag kasi ang utak eh. Wala sa utak, wala sa matino na kaisipan. Kaya kung ano na lang yung lumalabas sa bunganga niya, hindi niya matatandaan. Dahil bangag, putang ina, presidenteng inutil na walang kwinta, putang ina mo Marcos, mag-resign ka na. Hayop ka. Galit na talaga kami sa'yo. Wala ka talagang kwinta. Wala na kaming respeto sa'yo bilang presidente. Putang ina mo. Buong mundo alam na ang massive corruption sa Pilipinas na nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Putang ina ka.